Pagsugod ni Lolong sa Maynila kagabi ay nakilala na rin ang mga bago niyang kakampi at kalaban. Bagong magpapatibok sa kanyang puso naman ang gagampanan ni El Villanueva, who recently survived a near-death experience sa Switzerland. Makichika kay Aubrey Carampel. Piloto pa ako! Papatayin kita! Siksik, liglig, at umaapaw sa emosyon at aksyon ang pagtatapos ng unang yugto ng Lolong Bayani ng Bayan. Lolong! Ito ang huling regalo ko para sa'yo! Ivan! Hayop ka! Pero kung akala ng mga kalaban, katapusan na ni Lolong. Alegrado na tayo. Tapos na. Na-dispatch ako na siya. Imposible pa mabuhay yung hayop na yan. To the rescue kay Lolong ang kanyang dambuhalang kaibigan na si Dakila na dinala siya sa Maynila. Sa pagsisimula ng bagong yugto ng Lolong Season 2, Pangil ng Maynila, ipinakita kung paanong babangon muli si Lolong. Dali, iligtas natin! Kawawa naman! Ang bagong salta, may bagong pamilya at mga bagong mga kakampi. Ako si Manday. Kaibigan ako. Nariyan pa rin ang mga dating kaaway na madadagdagan pa. Kinuha ako ni Manuel bilang isa sa mga tauhan niya. At sa loob ng 7 taon, nagsanay akong humawak ng baril. Iniisa-isa ko ang mga taong halangang kaluluwa. At ang mga alagad ng taong kinasusuklaman ko. Si Julio Figueroa. Si Lolong version 2.0 puno ng puot at nais magiganti sa mga taong sumira ng kanyang buhay. Pero handa pa ring tumulong sa mga taong biktima ng kasamaan. Sa gitna niyan, tila may bago ring magpapatibok sa puso ni Lolong. Si Tetet, ang karakter ni El Villanueva na first time raw makatrabaho si Ruru. I will be playing Tetet. Isa siyang waitress sa isang bar. Napakasipag niya. Madiskarte siyang tao. Looking forward daw si El na maging busy muli sa trabaho dahil sa naranasang near-death experience last month nang magbakasyon sila kasama ng boyfriend na si Derek Monasterio sa Switzerland. Unforgettable and traumatizing kung ilarawan naman ni El ang nangyari sa kanya. Kasi peak yun eh. So akala ko mapupunta na ako sa pinakababa or maybe malaglag na lang talaga ako or hindi ko alam. Akala ko like last moments of my life na yun. But at the same time, nasa survival mode ako na naghahanap ako ng makakapitan. So parang tinatry ko i-stop. So the whole time na pababa ako, naghahanap lang ako ng kakapitan ko. Kabadong-kabado ako. Hanggang ngayon, nagiging emosyonal si El pag binabalikan ang near-death experience, lalo at nangyari raw yun sa mga panahong may pinagdadaanan din siya. Hindi lang daw kasi ito ang unang pagkakataon na nalagay ang buhay niya sa peligro. Pag nakita mo talaga yung video, parang pinakita talaga sa akin ni Lord kung ano itsura ko. Mamamatay ako. So parang, I think this is Him telling me na I need to appreciate life more. Life-changing talaga siya, Miss Aubrey. Parang, it's a message na binigay talaga sa akin ni Lord. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.